Isinara ko ang pinto ko at in-off ang light switch. Madilim. Matapos ang isang mahabang araw, oras na rin para matulog. Kabisado ko ang ayos ng kwarto ko, kaya pumikit akong naglakad papunta sa dapat ay kinaroroonan ng kama ko at bumagsak doon. Bumagsak ako sa sahig. Ang pagkahulog ay sobrang biglaan kaya muntik na akong sumusob. Mabuti na lang at nakareact ako agad para iunat ang mga kamay ko. Biglang napuno ng adrenaline dahil sa pagkahulog. Tumalon ako patayo at napaatras ng pasuray. Nasaan ang kama ko? Nalilito at nagpapanik, iniabot ko ang kamay ko sa likod para hanapin ang dresser. Kapag nahawakan ko iyon, mahahanap ko ang daan pabalik sa light switch. Wala rin ang dresser ko. Umikot ako, umabot sa kung ano man, kahit ano, pero wala akong nahawakan. Imposible iyon. Ang kwarto ko ay may mga kasangkapan malapit sa halos bawat pader. Walang laman ang kwarto ko. Litong-lito at siguradong hindi nananaginip, maingat akong gumalaw papunta sa isang pader at sinimulang idaan ang mga kamay ko rito. Hindi nagtagal, nahanap ko ang pinto. Iniabot ko ang kamay ko sa tabi nito para sa light switch. Wala ang light switch. Ano bang nangyayari? Determinado na makahanap ng sagot, binuksan ko ang pinto at lumabas. Bubuksan ko ang ilaw sa hallway at aalamin ito. Lumakad ako sa laminate floor at iniwang bukas ang pinto sa likod ko. Nasa dulo ang switch, kaya dumikit ako sa kaliwang pader habang kinakapa ko ang daan pasulong. May mabahong amoy sa hallway, parang bulok na itlog. Pinilit kong hindi masuka habang umuusad ako. Halos naroon na ako sa naaalala kong kanto kung nasa ng switch nang bigla kong sumandal sa isang solidong pader. Dead end na ang hallway. Dito na ako tuluyang kinabahan. Umupo ako nang nakasquat sa tabi ng pader at sinubukang kontrolin ang paghinga ko. Wala akong makita. Naka-underwear lang ako. Sa dilim, sa kung saan mang lugar. Masyadong mabilis ang lahat. Umupo ako roon sandali, kinukolekta ang sarili ko. Matapos kong mabawi ang kontrol, tumayo ako. Ang pinakamabuting gawin ay bumalik sa kwarto ko at suriin ang natitirang mga pader ng mas mabuti. Dumikit ako sa kabilang side ng hallway habang bumabalik. Sinisigurong wala akong mamimiss. Lalong lumalakas ang amoy. Bigla, nadulas ako sa isang basang bagay at bumagsak. Bumagsak sa isang malaking bunton ng isang malambot na bagay. Ang amoy ay galing sa bunton na ito at agad akong tumalon pabalik, nandidiri. Basang basura ito at napunta ito sa akin. Nasusuka ako at inalog ko ang mga braso ko para matanggal ito. Mula sa kwarto ko, sa dulo ng hallway, may narinig akong pinto na bumukas na may langit-ngit. May isa pang pinto sa kwarto ko? Honey! May tumawag na boses. Nanlamig ang gulugod ko at napako ako sa kinatatayuan. Ang boses ay eksaktong katulad ng sa nanay ko. Ang nanay ko na 10 taon nang patay. Honey! Ulit ng boses. Nasaan ka? Hindi ako naglakas loob na sumagot. Hindi iyon ang nanay ko. Gumapang ang takot. Okay ka lang ba? Tanong ng boses. Palakas ito, papalapit sa hallway. Hindi ako gumalaw. Nag-uunahan ng mga isip ko at naparalisa ang katawan ko. Nandito ka ba, honey? Tanong nito. May pumasok sa hallway. Narinig ko ang sunod-sunod na maliliit na clicking sa laminate floor habang dahan-dahang lumalapit ang bagay. Honey, luhabas ka! Sabi ng boses. Sinakmal ako ng takot. Ang bunton ng basura lang ang nasa pagitan ko at ng kung anumang paparating. Sa sobrang takot ay hindi na ako nag-isip. Umapak ako sa bunton at sinubukang itago ang sarili ko rito. Ang pagiging marumi ay maliit na kapalit para sa kaligtasan.
Habang iniaalis ko ang mga kakaibang hugis na piraso, may nahawakan akong bilugan. Nadampian ng kamay ko at naramdaman ko ang isang ilong. Naramdaman ko ang mga ngipin sa isang bukas na bibig. Mga parte ng katawan ng mga iyon. Humahawak ako ng mga parte ng katawan ng tao. Humuhukay ako sa isang bunton ng kinatay na mga bangkay. Sobrang takot ko na hindi ako makasigaw. Nagbara ang hininga ko. Ito marahil ang nagligtas sa akin. Malalaman sana ng bagay kung nasaan ako kung nakagawa ako ng tunog. "Hayaan mo akong tulungan ka, honey," sabi ng boses. Palakas ng palakas ang clicking ng mga yapak. Nasa kalahati na ito ng distansya sa pagitan ko at ng kwarto. Kailangan kong magtago. Pinilit kong huwag isipin kung ano ang hinuhukay ko at lalo kong isiniksik ang sarili ko rito. "Huwag kang mag-alala, nandito na ako," sabi ng boses. Halos nasa bunton na ito. Nagpapanik. Isiniksik ko ang natitirang bahagi ng katawan ko sa bunton. Di nagtagal ay tuluyan na akong natakpan at walang bahagi sa akin ang kita. "Honey," sabi ng boses, gumagalaw sa paligid ng bunton. Nanatili akong hindi gumagalaw, pinipigil ang huminga. Sobrang lakas ng amoy at kailangan ng lahat ng lakas ng loob ko para hindi masuka. Basura lang ito, hindi katawan, paulit-ulit kong isinisip. Basura lang ito. Huminto ang clicking sa mismong tabi ng bunton. Katahimikan. Bigla, naramdaman kong ginagalaw ang mga parte ng katawan sa ibabaw. Sa ibabaw mismo ng ulo ko. Hindi pa ako kailanman natakot ng ganito. Gusto kong sumigaw, tumakbo, pero hindi ako gumalaw. May likidong galing sa mga natanggal na parte ang tumulo sa mukha ko, sa ilong ko at sa bibig ko. Kinailangan ng lahat ng lakas ko para hindi sumuka. Tahimik akong naduwal at muntik na akong makagawa ng tunog. Ginagalaw ang mga parte sa tabi ko. Malapit na akong madiskubre. Ang sarili kong kinatay na katawan ay sasama sa bunton na ito. Umuugong ang puso ko at ang tibok nito ay parang sigaw sa tenga ko. May narinig akong ibang boses malapit sa pinto ng kwarto ko. "She's not in here," sabi nito. Ang boses ay hindi natural, parang alien. Tumigil ang mga galaw. Ang gilid ng braso ko ay lumabas. Halos nahawakan na ako. "Let's check the other room," sabi ng boses sa labas ng bunton. Tunog itong ganap na iba sa boses ng nanay ko. Isang kakilakilabot na boses mula sa hindi taong bibig. May clicking sa laminate habang lumalayo ito sa akin, pabalik sa pinto. Nang mawala ang clicking papasok sa kwarto ko, nagbuga ako ng mahaba at nanginginig na hininga. Nanginginig ako ng husto kaya may ilang parte ang gumalaw at tahimik na dumulas pababa. May narinig akong ibang pinto na bumukas sa kwarto ko. Pumatak ang luha ko. Gusto ko na lang matulog. Mahahanap nila ako kapag bumalik sila. Kailangan kong tumakas. Ang tanging option ko ay bumalik sa kwarto ko at hanapin ang switch o humanap ng ibang labasan. Tinulak ng takot at desperasyon, hinukay ko ang sarili ko palabas ng bunton. Natatakpan ako ng kasuklam-suklam na likido. Umiwas ako sa bunton at bumalik sa kwarto ng mabilis at tahimik. Nakinig ako sa pinto. Wala akong narinig. Pumasok ako. Takot na takot. Sinimulan kong idaan ang mga kamay ko sa pader ng paikot. Gumagalaw pa kanan. Kailangan kong makaalis bago sila bumalik. "Honey, nasan ka?" Tanong ng boses ng nanay ko sa kung saang kwarto sa likod ko. Pinagpapawisan ako. Nanginginig sa takot at panik. Ang nanginginig kong mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa pader. "Ikaw ba yan, honey?" Tawag ng boses. Nasa labas lang ito. Isang primal na takot ang yumakap at pumiga sa akin. Bumaha ang adrenaline sa katawan ko. Halos tumatakbo na ako habang kinakamot ang pader. Hindi ako makahinga. Hindi makaisip. "Huwag kang tumakas." Nasa loob ito ng kwarto. Nasa likod ko na ito. Sumigaw ako sa sukdulan takot. Sa huling sandali, naramdaman ng mga kamay ko ang isang switch.
Inion ko ito ng desperado, patuloy na sumisigaw. Nagliwanag ang bumbilya. Nakakita ako. Sumisigaw, itinaas ko ang mga kamay ko para ipagtanggol ang sarili ko habang umiikat ako. Pero walang naroon. Nasa kwarto ko na ulit. Ang tunay kong kwarto. Ang kama ko, ang mga gamit ko, lahat. Bumalik. Parang walang nangyari. Natakas ako. Napaatras ako sa pader at dumulas pababa sa sahig ng gulat. Pagtingin ko sa sarili ko, nakita kong balot ako ng dugo. Masyado akong natroma para makareact. Umupo ako roon ng 20 minuto, umiiyak. Hindi ako tumigil sa panginginig habang hawak ko ang mukha ko. Sa wakas, tumayo ako at kinuha ang phone ko sa nightstand. Gamit ang flashlight, binuksan ko ang bawat ilaw sa bahay. Doon lang ako naligo. Nangyari ang lahat kagabi. Hindi pa ako natutulog mula noon. Kahit ang dilim ng pagpikit ay nagdadala ng takot. Ligtas lang ako sa liwanag. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Pero pakiusap, huwag mong hayaang mangyari ito sa iyo. Panatilihing bukas ang mga ilaw mo. Umiwas ka sa kadiliman. Lagi mong i-on ang light switch. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.